Hello, hello. So, ayan, dahil late pa yung pasok ni Glenn, tapos 10 pa yung pasok ko, pumunta kami ng bangko, guys, kasi kailangan ipa-reset yung password niya sa credit card. Kasi ayaw gumana. So, ayun, seconds lang naman yung tinagal namin sa bangko, guys. So, yun, after, pumunta kami dyan sa Tim Hortons. Nag-drive-thru lang kami ng coffee at saka ng food para sa brunch namin. So, yun guys, isi-share ko sa inyo kung magkano ba yung pamasahe papunta dito sa Canada. So, nung time ko, ang pinamasahe ko is $3,500. So, nung time na yun guys, sobrang mahal. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad ko or pamasahe ko. Kasi, ako yung sumagot sa ticket ko. Pero nung time na yon, nilibre ako nung amo ko sa last flight ko. Kasi sobrang layo nito. Ang ginawa kong itinerary nun is Manila to Vancouver. Umistap ako sa Vancouver ng 2 days para kumuha ng mga documents. Tas Vancouver to Calgary. Tas Calgary to Grand Prairie. Puro plain yun guys. Tapos yung Grand Prairie papunta dito sa high level. So yung Grand Prairie to high level, sinundo ko nung amo ko at saka nung asawa niya. So sobrang mahal guys. Parang 100,000 plus pesos siya. Tapos nung pumunta si Glenn dito, yung pamasahe niya rin is 136,000 pesos. So medyo mababa. Pero sobrang mahal pa rin. Pero ngayon, pag mag-check ka dahil winter, medyo mura siya guys, 70,000. Sobrang layo nung difference kasi yung March na flight ko is past spring na yun guys. Tapos nung nag-flight si Glenn is summer. So yung mga ganong season daw yung mahal na pamasahe. Lalo na kasi maraming student na nagpa-flight nung mga time ng summertime. So yun guys, ginagawa namin ni Glenn bago kami pumasok pag may mga appointment kami or kung mayroon kaming kailangan ayusin. Kasi gabi na kami nakakauwi. Sayang naman guys kung mag-absent kami. Kaya bago kami pumasok, inaasikaso na namin kahit 1 hour lang. Kasi halos lahat ng mga open dito ng establishment is 9 AM. Di katulad sa Pilipinas, diba halos lahat 8. So yun lang guys. Thank you guys for watching. Bye!